Naranasan mo na bang magising sa gitna ng gabi dahil sa matinding pangangati na kinakamot ang sarili hanggang sa magdugo? Hindi ito isang simpleng sintomas na maaari mong baliwalain. Sa katunayan, maaaring ito ang huling hudyat ng tulong mula sa iyong mga panloob na organo na unti-unti nang humihina sa loob ng iyong katawan. Milyon-milyong tao sa buong mundo ang namumuhay na may ganitong misteryosong pangangati. Hindi nila namamalayan na ang kanilang balat ay nagpapadala ng mga babala tungkol sa mga nakamamatay na sakit na palihim na nabubuo sa loob. Ang pinakanakakatakot ay karamihan sa atin ay may tendensiyang ipagsawalang bahala ang ganitong di pangkaraniwang pangangati. Sinasabi natin sa ating sarili na ito ay dahil lamang sa panahon sa bagong sabon o sa tuyong balat. Ngunit ang malupit na katotohanan ay habang binabaliwala mo ang mga babalang ito, maaaring dumadami na nang hindi mapigilan ang mga selula ng kanser. Unti-unting humihina ang iyong atay at dahan-dahang nawawalan ng kakayahan ang iyong mga bato. At kapag sa wakas ay napagtanto mo ang kabigatan ng sitwasyon, maaaring huli na ang lahat para sa paggamot. Ngayon, ibubunyag ko ang tatlong kritikal na bahagi ng katawan na kung saan kapag lumitaw ang patuloy na pangangati ay nangangailangan ng agarang aksyon. Hindi ito karaniwang payong medikal. Ito ay isang babala na maaring magligtas ng iyong buhay. Libu-libong pasyente ang nawalan ng pagkakataong magamot ng maaga dahil hindi nila alam kung paano bigyang kahulugan ang mga senyales na ipinapadala ng kanilang katawan. Sana ay hindi ka maging isa sa kanila. Ang pangangati na kilala sa medisina bilang pruritus ay hindi lamang isang hindi komportableng pakiramdam sa ibabaw ng balat. Ito ay isang komplikadong sistema ng alarma na kinokontrol ng milyon-milyong sopistikadong nerve endings sa ilalim ng iyong balat. Kapag ang mga nerbiyos na ito ay nakakaramdam ng isang bagay na hindi normal, maging ito man ay mula sa labas o sa loob ng katawan, nagpapadala sila ng agarang senyales direkta sa utak. Isinasalin ng utak ang mga senyales na ito bilang pangangati na nag-uudyok sa iyong kamutin nito upang malutas ang problema. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay kapag ang pangangati ay patuloy at matindi, madalas itong senyales ng mga mapanganib na pagbabago na nangyayari sa iyong mga panloob na organo. Ang isang nasirang atay ay hindi na kayang salain ng maayos ang mga lason sa dugo na nagiging sanhi ng pagkaipon ng mga ito at nagdudulot ng pamamaga ng balat mula sa loob. Ang mahinang mga bato ay nagpapahintulot sa phosphorus at mga nakalalasong dumi na umikot sa buong katawan na lumilikha ng hindi matiis na pangangati. Ang mas nakakatakot pa, ang ilang uri ng kanser sa dugo ay ginagawang malagkit at nakalalason ang dugo na nagdudulot ng matinding pangangati sa mga partikular na bahagi ng katawan. Lalo itong mapanganib para sa mga matatanda kung saan ang natural na proteksyon ng balat ay numinipis at mas madaling masira. Sa edad na ito, madalas na palihim na nagkakaroon ng mga nakamamatay na sakit ang katawan nang walang malinaw na sintomas maliban sa misteryosong pangangating ito. Maraming pasyente na may cancer, cirrhosis at kidney failure ang pinalampas ang pagkakataong magamot dahil inakala nilang normal lang ang kanilang pangangati. Ito mismo ang dahilan kung bakit kailangan mong matutunan kung paano makilala ang pagkakaiba ng isang simpleng pansamantalang pangangati at isang seryosong babalang pangangati. Kung nakakaranas ka ng pangangati na lumilitaw araw-araw nang walang malinaw na dahilan at tumatagal ng ilang linggo ngayon na ang panahon para kumilos, huwag hayaang ang iyong sariling palagay ang maging sanhi ng habambuhay na pagsisisi. Ang mga senyales na ipinapadala sa iyo ng iyong katawan ay maaaring ang iyong huling pagkakataon upang iligtas ang iyong sariling buhay. Bago tayo magsimula, para sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel, pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications upang laging makatanggap ng mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan.
Kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang nilalaman, mangyaring mag-iwan ng numerong 2 sa mga komento. Kung hindi ka palubos na sumasang-ayon, mag-iwan ng numerong 0 upang matulungan akong magkaroon ng karanasan at maging mas mahusay sa susunod na pagbabahagi. At ako po si Dr. Victor Pascual, isang doktor na may higit sa 30 taong karanasan sa pangangalaga ng kalusugan ng mga nakatatanda sa Pilipinas at Estados Unidos. At ngayon, tingnan natin ang 3 bahagi ng katawan na dapat mong bigyan ng espesyal na pansin at pag-iingat kapag nangangati. Sa huli, ibubunyag ko kung ano ang ibig sabihin ng pangkalahatang pangangati o pangangati sa buong katawan. Numero 1, pangangati sa batok at itaas na bahagi ng likod. Sa maraming kaso, ito ay nauugnay sa stress, pagkabalisa at tensyon ng kalamnan na naiipon sa mga kalamnan ng leeg at balikat. Kapag na-stress ka, naglalabas ang iyong katawan ng hormone na tinatawag na cortisol na naglalagay sa iyong nervous system sa estado ng alerto. Maaari itong maging sanhi ng paglalabas ng mas maraming langis ng balat, mas madaling pamamaga at mas pagiging sensitibo. At ang bahagi ng batok kung saan ang buhok at damit ay nagkukulong ng kahalumigmigan ay ang perpektong lugar para mas maging kapansin-pansin ang mga problemang ito. Tila ba ginagawang magnet ng matinding stress ang iyong batok para sa mga problemang nagdudulot ng pangangati? Bukod dito, ang langis na ginagawa ng balat ay nagpapalago ng fungi na nagdudulot ng balakubak na nagiging sanhi ng pagbabalat at pangangati ng batok. At kung meron kang atopic dermatitis o psoriasis, maaaring mag-trigger ang stress ng pamumula at hindi komportableng mga patsi sa iyong batok isang lugar kung saan karaniwan ang mga sintomas na ito. Hindi na kailangan banggitin na kapag na-stress ka, naninigas sa mga kalamnan sa iyong leeg at balikat. Ang tensyon na ito ay maaring gawing mas sensitibo ang balat at maging sanhi ng pakiramdam ng pamimitik o pangangati. Pamilyar ba sa iyo ang pagkakamot sa iyong batok pagkatapos ng isang nakaka-stress na araw? Kung gayon, subukang sundin ang 3 payong ito upang maibsan ito sa pamamagitan ng pagtugon sa pinag-uugatang problema. Una, pakinggan ang iyong katawan. Ang pangangating iyon ay maaaring nagsasabi sa iyo na kailangan mong bawasan ng stress. Ang mga bagay tulad ng pagninilay-nilay, magaan na ehersisyo o simpleng paglalaan ng oras upang huminga at magmuni-muni ay maaaring makatulong ng malaki sa pagbabawas ng iyong cortisol levels. Pangalawa, lubhang kapaki-pakinabang na i-relax ang mga kalamnan sa iyong leeg at balikat sa pamamagitan ng malumanay na masahe o stretching exercises. Ang maingat na pag-ikot ng iyong leeg sa loob ng ilang minuto araw-araw ay maaring makatulong na i-relax ang mga kalamnan at lubos na mapabuti ang sirkulasyon ng dugo na maaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa pagbabawas ng mga sintomas na ito. Para sa balakubak, gumamit ng anti-dandruff shampoo na may natural na sangkap tulad ng rosemary coconut oil at zinc. At kung kinakailangan ng paggamit nito kasabay ng shampoo na naglalaman ng ketoconazole, ay maaaring lubhang makatulong. Gayon din magsuot ng mga damit na breathable upang panatilihing laging malinis at presko ang iyong batok. At pangatlo, siyempre, kung pinaghihinalaan mo na mayroong kang psoriasis o impeksyon sa balat o kung hindi lang talaga nawawala ang pangangati, ang pinakamakatuwirang gawin ay kumonsulta sa isang pinagkakatiwalaang doktor. Minsan, kailangan ng mas malalim na pagsusuri mga laboratory test at imaging scan upang matukoy ng eksakto kung ano ang nangyayari maging ito man ay hormonal na pagbabago o problema sa circulatory system. Kung nakakaramdam ka ng matinding pangangati sa iyong mga binti at bukong-bukong huminto ka agad at basahing mabuti ang mga pangungusap na ito dahil ang iyong mga binti ay nagpapadala ng isang napakadelikadong hudyat ng kamatayan. Hindi ito isang simpleng sintomas na maaari mong isisi sa panahon o masisikip na damit at ipagsawalang bahala. Sa katunayan, ang pangangating ito ay maaaring isang senyales ng pagbagsak ng iyong buong circulatory system na nangyayari mismo ngayon sa loob ng iyong katawan.
Ang una at pinakanakakatakot na salarin ay ang venous insufficiency, isang tahimik ngunit malupit na sakit na umaatake sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Kapag ang mga ugat sa iyong mga binti ay nagsimulang humina, unti-unti nilang nawawala ang kakayahang mag-pump ng dugo pabalik sa puso ng may sapat na lakas. Ang malagim na resulta ay ang dugo ay nagsisimulang maipon sa ibabang bahagi ng iyong mga binti na ginagawa itong parang isang lawa ng maruming tubig na puno ng mga lason at dumi. Ang nakakatakot ay kapag naipon ang dugo, lahat ng mga mapanganib na dumi na dapat ay tinatanggal ng katawan ay nagsisimulang tumagas sa mga layer ng iyong balat. Ang mga lason na ito ay nagdudulot ng matinding pamamaga mula sa loob na lumilikha ng isang hindi makontrol at nakakapahirap na pangangati na lalong lumalala sa pagtatapos ng araw kapag ang gravity ay nagtulak sa lahat ng nakalalasong dugo na ito pababa sa iyong mga binti. Kasabay nito, ang mahinang sirkulasyon ay nagiging sanhi ng unti-unting pangingitim ng balat sa lugar na ito na ginagawa itong manipis at marupok na parang lumang diaryo. Ngunit ang tunay na katatakutan ay nagsisimula kapag ang diabetes ay pumasok sa eksena. Ito ang numero unong tahimik na maninira ng ika-21 siglo at kung hindi ito mahigpit na kokontrolin, gagawin itong isang madugong larangan ng digmaan ang iyong mga binti. Ang sobrang asukal sa dugo ay kumikilos na parang maliliit na piraso ng bubog na pumuputol at sumisira sa maliliit na daluyan ng dugo mula sa loob. Bilang resulta, ang balat sa iyong mga binti ay nagiging tuyo, bitak-bitak at labis na madaling mairita. Ang mas nakakatakot pa ang diabetes ay nagpapanipis ng balat sa isang mapanganib na antas kung saan ang isang maliit na gasgas ay maaaring maging isang malalim na ulcer, isang malubhang impeksyon na napakahirap pagalingin. Sa maraming malagim na kaso, ang mga nerbiyos ay nasisira rin nang hindi na maibabalik na lumilikha ng isang masakit na kondisyon na tinatawag na peripheral neuropathy. Isang sakit kung saan ang pasyente ay kailangang tiisin ang pakiramdam na parang naglalakad sa libu-libong matutulis na karayom araw-araw. Kung ikaw ay patuloy na nauuhaw na parang nasusunog ang iyong katawan mula sa loob, hindi normal na nagugutom, pagod na pagod nang walang dahilan o kailangang bumangon ng maraming beses sa gabi upang umihi ito na ang mga death knells ng diabetes na kumakatok sa iyong pintuan, huwag nang mag-atubili pa ni isang araw. Kailangan mong kumilos kaagad gamit ang mga sumusunod na emergency measures upang pigilan ang sakunang ito. Para sa nakamamatay na venous insufficiency, taas ang iyong mga binti sa pader o sa mga unan ng hindi bababa sa 20 minuto 2 beses sa isang araw upang piliting bumalik ang naipong dugo sa iyong puso. Gumamit ng medical compression stockings ayon sa direksyon ng iyong doktor. Ito ay maaring ang pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan para sa circulatory system ng iyong mga binti. Ang pagmamasahe sa iyong mga binti gamit ang langis na may rosemary extract ay hindi lamang nakakatulong na mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, kundi maaari ring buhayin ang mga namamatay na daluyan ng dugo. Higit sa lahat, pilitin ang iyong sarili na mag-ehersisyo araw-araw. Maglakad, gawin ang mga leg strengthening exercises na parang nakasalalay dito ang iyong buhay dahil totoo naman. Para sa mga may pinaghihinalaang diabetes o malubhang tuyong balat, ang moisturizing ay isang usapin ng buhay at kamatayan. Gumamit ng mga espesyal na krema na naglalaman ng urea o ceramides na para bang inililigtas mo ang iyong balat mula sa ganap na pagkawasak. Huwag na huwag kakamutin ng malakas. Ito ay maaring lumikha ng malalalim na sugat na lalong mapanganib para sa mga diabetic. Ang mga sugat na ito ay maaaring maging malubhang impeksyon at humantong pa sa gangrene at pagputol ng paa. Kung ang iyong blood sugar
ay wala sa kontrol, oras na para tumakbo ka sa iyong doktor na parang nasusunog ang iyong bahay. Kasabay nito, iwasan ang pagligo sa sobrang init na tubig o ang paggamit ng mga sabon na may matapang na pabango o malalakas na antibacterial properties. Lalo lamang nitong patutuyuin ang iyong balat at gagawing sakuna ang iritasyon. Para sa mga matatanda na may maselang balat, bawasan ang dalas ng paliligo sa isang beses bawat 2 o 3 araw gamit ang maligamgam na tubig. Ito ay maaaring ang desisyon na magliligtas sa iyong balat. Kung nakakaranas ka ng hindi makontrol at matinding pangangati sa iyong mga palad at talampakan, itigil ang lahat ng iyong ginagawa at mag-focus sa mga pangungusap na ito dahil ang iyong katawan ay nagpapadala ng huling hudyat ng paghingi ng saklolo mula sa isa sa iyong pinakamahalagang organo. Ang iyong atay ay bumibigay na. Bagamat maaaring tila kakaiba at walang kaugnayan ang mga lugar na ito, sila mismo ang natural na toxin detectors ng katawan. At kapag nagsimula silang magbigay ng alarma, nangangahulugan ito na isang medikal na sakuna ang nangyayari sa loob mo. Ang atay, ang malaking pabrika ng kemikal ng iyong katawan, ay may tungkuling salain ang libu-libong mapanganib na lason araw-araw. Ngunit, kapag ang atay ay nagsimulang humina o masira, ang buong sistemang ito ay guguho na parang isang nasirang gusali. Ang malagim na resulta ay ang mga mapanganib na lason tulad ng bile, histamine at maraming iba pang inflammatory mediators ay nagsisimulang maipon sa iyong dugo na parang nakamamatay na patak ng lason. Ang mga lason na ito ay hindi lamang malayang umiikot sa loob ng iyong katawan, kundi nagsisimula ring tumagos at dumeposito ng direkta sa iyong balat, partikular na nakatuon sa mga lugar na may pinakamataas na density ng nerbiyos, ang iyong mga palad at talampakan. Kapag ang mga nakamamatay na lason na ito ay dumikit sa milyon-milyong sobrang sensitibong nerve endings sa mga lugar na ito, magdudulot ito ng isang hindi mailarawang nakakapahirap na pangangati. Tila libu-libong pulang langgam ang kumakagat sa iyong laman at balat mula sa loob. Ang ganitong uri ng pangangati ay hindi katulad ng anumang naramdaman mo na. Ito ay parang mga pulang karayom na tumutusok sa iyong balat. Isang walang tigil na pakiramdam ng init at maliliit na kuryente na dumadaloy sa iyong mga palad at talampakan. Ang pinakanakakatakot ay ang pangangating ito ay lalong nagiging matindi sa gabi kapag ang katawan ay nagpapahinga at ang mga sintomas ng isang namamatay na atay ay nagiging malinaw na parang death knells. Ngunit ito ay simula pa lamang ng bangungot. Habang patuloy na humihina ang iyong atay, magsisimula kang mapansin ang iba pang mga nakakatakot na senyales. Ang iyong balat at mga mata ay unti-unting maninilaw na parang wax. Ito ang kababalaghan ng jaundice, isang senyales na halos huminto na sa paggana ang iyong atay. Ang iyong katawan ay sasalakayin ng ganap na pagkapagod, isang malalim na pagkahapo na hindi mo mababawi gaano man karami ang iyong tulog. Ang mas nakakatakot pa, magsisimula kang makaramdam ng hindi normal na antok sa mga kakaibang oras ng araw, isang senyalis ng pagkalason sa utak dahil hindi na kayang alisin ng iyong atay ang mga lason. Kung mapansin mo ang alinman sa mga sintomas na ito, lalo na kung ang pangangati sa palad at talampakan ay sinamahan ng paninilaw ng balat-ihi na kasing dilim ng tsaa, hindi normal na maputlang dumi, o isang nakakatakot na pagkapagod ito na ang oras para tumakbo sa ospital na parang nanganganib ang iyong buhay dahil totoong nanganganib ito. Ang isang emergency blood test o abdominal ultrasound ay maaaring magbunyag ng antas ng pinsala sa atay mula sa hepatitis hanggang cirrhosis, mga sakit na kung hindi matukoy at magamot sa tamang oras ay maaaring kumitil ng iyong buhay. Ngunit huwag mawalan ng pag-asa. Kung matutuklasan ng maaga, maaari mo pa ring iligtas ang sitwasyon sa pamamagitan ng isang revolusyonaryong pagbabago sa iyong pamumuhay.
Tandaan na ang iyong atay ay sinira ng mismong mga bagay na inilalagay mo sa iyong katawan araw-araw. Ang saturated fats mula sa fast food, ang refined sugars mula sa mga matatamis ang puting harina mula sa tinapay at noodles, at ang hindi mabilang na ultra-processed foods na puno ng mga nakalalasong kemikal. At syempre, ang alak ang numero unong mamamatay tao ng atay ay dapat na ganap at agad na alisin sa iyong buhay. Ang pagputol sa mga kaaway na ito ng atay ay hindi lamang pagbabago ng dieta, ito ay isang digmaan para sa buhay at kamatayan upang iligtas ang organ na ito na nagpapanatili sa iyo ng buhay. Kasabay nito, kailangan mong dagdagan ang iyong pag-inom ng tubig upang matulungan ang iyong mga bato at atay na maging mas mahusay sa pag-aalis ng mga lason na sinamahan ng katamtamang pisikal na aktibidad upang buhayin ang buong sistema ng sirkulasyon at detoxification ng katawan. Ang himala ay kung kikilos ka ng sapat na mabilis at may determinasyon, ang atay ay may kamangha-manghang kakayahang mag-regenerate. Ito ang nag-iisang organ sa katawan na kayang ganap na ayusin ang sarili kung aalagaan ng tama. Ngunit ang pagkakataong ito ay hindi mananatiling bukas magpakailanman. Bawat araw ng pagpapaliban, bawat pangangating binabalewala, bawat susunod na baso ng alak ay maaring ang desisyon na magtutulak sa iyong atay sa punto ng walang pagbabalik. Sa wakas, kapag ang pangangati ay kumalat na sa buong katawan, kapag ito ay naging isang hindi makontrol na bagyo ng pangkalahatang pangangati mula sa isang lokal na lugar, maaaring ito ay isang senyales ng isang mas malubhang medikal na sakuna, mula sa kidney failure at cholestasis hanggang sa cancer. Sa dugo na ginagawang malagkit at nakalalason ng dugo, kapag ang katawan ay nagpapadala ng ganitong emergency signal, hindi na ito ang panahon para mag-atubili o magpakalma sa sarili. Panahon na para kumilos na parang nakasalalay dito ang iyong buhay. Kabanata 2, kapag ang pinakamahalagang biological filter ng katawan, ang iyong mga bato, ay nagsimulang humina at mawalan ng function, isang nakakatakot na medikal na sakuna ang tahimik na magaganap sa loob ng iyong katawan. Ang chronic kidney failure ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ng kakayahang salayin ng ihi, kundi binabago nito ang iyong buong circulatory system. Sa isang nakalalasong sistema na puno ng mga nakamamatay na dumi na walang paraan para makalabas. Ang malagim na resulta ay ang libu-libong mapanganib na lason ay nagsisimulang maipon sa iyong dugo na parang nakalalasong patak, dahan-dahang pumapasok sa bawat selula, bawat organ, at sa huli ay matinding nanggagalit sa sobrang sensitibong nerve endings sa ilalim mismo ng iyong balat. Kasabay nito ang phosphorus, isang mineral na laging mahigpit na kinokontrol ng malusog na mga bato, ay bumabaha sa buong katawan na parang nakalalasong agos na nagiging sanhi ng pagkatuyo at pagbibitak ng balat na ginagawa itong hindi matiis na makati. Ang pangangati mula sa kidney failure ay hindi katulad ng anumang uri ng pangangati. Ito ay umaatake ng pinakamatindi sa likod at mga braso at kumakalat sa buong katawan na parang alon ng pagpapahirap. Ang partikular na nakakatakot ay sa gabi kapag ang katawan ay nagpapahinga. Ang pangangating ito ay nagiging mas malupit ng ilang beses na ginagawang imposibleng makatulog at pinipilit kang kamuti ng sarili hanggang sa magdugo. Kung nakakaranas ka ng hindi normal na pagkahapo, patuloy na pagduduwal pamamaga ng mga binti na parang water balloons, pamamaga ng mga talukap ng mata, paggising o pagbawas sa dami ng ihi, kaysa sa karaniwan ito na ang mga babala ng kamatayan na ipinapadala sa iyo ng iyong mga bato. Isa pang nakamamatay na salarin na nagdudulot ng pangkalahatang pangangati ay ang pagbagsak ng iyong hepatobiliary system. Kapag ang atay ay hindi na kayang gumana ng normal,
o kapag ang bile duct ay nabarahan dahil sa mga gallstones, isang biochemical na sakuna ang magaganap sa loob ng iyong katawan. Ang mga bile acid na lubhang mapanganib na mga kemikal na nakakasunog at maraming iba pang mga lason ay magsisimulang maipon sa iyong dugo na parang mga asidong patak. Ang mga mapanganib na sangkap na ito ay hindi lamang malayang umiikot sa iyong circulatory system, kundi direkta ring tumatago sa balat na nagdudulot ng isang hindi mailarawang matinding pangangati sa buong katawan. Kasabay nito mapapansin mo na ang iyong ihi ay nagiging kasing dilim ng tsaa at ang iyong dumi ay nagiging hindi normal na maputla, isang senyales na ang iyong biliary system ay ganap na paralisado. Ngunit ang pinaka nakakatakot na bagay na hindi kailanman naiisip ng karamihan ay ang ilang uri ng kanser sa dugo ay maaari ring magdulot ng isang nakakatakot na pangkalahatang pangangati. Ang mga sakit tulad ng malignant leukemia o polycythemia vera, kung saan ang katawan ay gumagawa ng napakaraming abnormal na selula ng dugo, ay naglalabas ng mga mapanganib na sangkap direkta sa dugo na ginagawang isang ilog na puno ng lason ang buong circulatory system. Ang ganitong uri ng pangangati ay karaniwang sinasamahan ng iba pang mga senyales ng kamatayan tulad ng hindi normal na madaling pagpapasalagnat na walang dahilan, pagpapawis sa gabi na nakakabasa ng damit o mabilis na pagbaba ng timbang nang walang dahilan. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito kasama ng pangkalahatang pangangati, maaaring oras na para tumakbo sa ospital para sa mga emergency test upang matukoy at magamot ito sa tamang oras bago maging huli ang lahat. Gayunpaman, hindi lahat ng pangkalahatang pangangati ay nagpapahiwatig ng isang nakamamatay na sakit. Sa maraming kaso, ang sanhi ay maaaring magmula sa mas simpleng mga problema bagamat dapat pa ring seryosohin, tulad ng mga allergy sa pagkain o kapaligiran, iron deficiency, anemia, impeksyon ng mga parasito sa bituka, sobrang pagkatuyo ng balat dahil sa panahon o kahit na matagal na matinding stress at pagkabalisa. Ngunit huwag hayaang ang pagiging karaniwan nito ay maging dahilan upang maging kampante ka. Anumang patuloy na pangkalahatang pangangati ay dapat na masusing imbestigahan upang maalis ang mas malubhang mga sanhi. Ngayon, bibigyan kita ng 3 napakahalagang payo kapag dumaranas ka ng matinding pangangati. Ang una at pinakamahalagang bagay na dapat gawin ay maging isang profesional na medikal na tiktik upang matunton ang salarin na nagdudulot ng nakamamatay na pangangating ito. Kung pinaghihinalaan mo na mayroong bagong mananakop sa iyong buhay, maaaring ito ay ang bagong detergent na kasisimula mo lang gamitin isang moisturizer na may kakaibang sangkap o kahit isang pagkain na kasubok mo lang. Alisin agad ang mga ito sa iyong buhay na parang tumatakas ka mula sa isang mapanganib na nakalalasong sangkap. Hindi ito ang oras para maging mausisa o mag-eksperimento pa. Gumawa ng isang blacklist ng lahat ng bago na lumitaw sa nakalipas na 2 hanggang 4 na linggo at sistematikong alisin ang mga ito isa-isa. Kung pagkatapos alisin ang isang potensyal na sanhi ay nakakita ka ng mga senyales ng pagbuti sa iyong pangangati, maaaring natagpuan mo na ang salarin. Ngunit huwag magdiwang agad. Minsan kailangan ng oras para ganap na gumaling ang katawan. Kaya't magpatuloy sa masusing pagmamasid. Ang ikalawang hakbang sa labanang ito para sa buhay at kamatayan ay ang ganap na pagbabago sa paraan ng pag-aalaga mo sa iyong katawan mula sa loob. Hindi lamang ito pagbabago ng mga gawi sa pagkain, kundi isang ganap na digmaan laban sa mga panloob na kaaway na sumisira sa iyong katawan araw-araw. Ang alak, ang mga likidong lason na ito ay dapat na ganap at agad na alisin sa iyong buhay. Hindi lamang nila sinisira ang atay, kundi nagdudulot din sila ng pamamaga sa buong katawan na nagpapalala sa lahat ng pangangati at iritasyon sa balat. Ang refined sugar at ultra-processed foods ay mga time bomb din na nagdudulot ng pamamaga na dapat agad na alisin. Ang mga ito
ay hindi lamang nagpapakain sa mga masasamang bakterya sa iyong bituka, kundi nagdudulot din ng isang bagyo ng pamamaga sa iyong katawan na nagpapalala ng ilang beses sa lahat ng mga sintomas ng allergy at pangangati. Sa halip dapat mong punuin ng tubig ang iyong katawan na umiinom ng sapat na dami hanggang sa maging kasing linaw ng kristal ang iyong ihi at maging malambot ang iyong dumi. Hindi ito isang arbitraryong payo kundi isang usapin ng buhay at kamatayan. Sa pag-abot lamang sa estadong ito ay gagana sa pinakamataas na kahusayan ang iyong mga bato at bituka na nag-aalis ng mga nakamamatay na lason na nagdudulot ng nakakapahirap na pangangati. Ang huli at pinakamahalagang diskarte ay ang malaman kung kailan dapat isantabi ang iyong pride at tumakbo para humingi ng profesional na tulong medikal. Kung pagkatapos ipatupad ang dalawang naunang diskarte, ay hindi pa rin sumusuko ang pangangati o mas masahol pa nagsisimula itong lumitaw kasama ng mga senyales ng kamatayan tulad ng pamamaga ng mga binti, matinding pagkapagod, hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, o hindi normal na pagbabago sa kulay ng ihi at dumi, ito na ang sandali kung saan ang pag-aalinlangan ay maaaring maging pinakamasamang desisyon ng iyong buhay. Ang isang simpleng blood test ay maaaring magbunyag ng mga nakamamatay na lihim na itinatago ng iyong katawan. Humihina ba ang iyong atay? Nawawalan ba ng function ang iyong mga bato? Wala ba sa kontrol ang iyong blood sugar? O abnormal ba ang paggana ng iyong thyroid? Hindi lamang ito mga numero sa papel, kundi impormasyon na maaaring magligtas ng iyong buhay. Huwag hayaang hadlangan ng pride o takot ang hakbang na ito. Minsan ang pagtuklas nito ilang linggo ng mas maaga ay maaaring ang pagkakaiba sa pagitan ng matagumpay na paggamot at habang buhay na pagsisisi. Ang impormasyong ibinahagi ko sa iyo ngayon ay hindi lamang kaalamang medikal, kundi mga susi sa buhay at kamatayan na maaaring magligtas sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Tandaan na ang ating katawan ay laging nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng pinakamaliliit na senyales. Ang ating tungkulin ay matutunang makinig at unawain ang mga mensaheng ito. Kung ang video ngayon ay nakatulong sa iyo na mapagtanto ang kahalagahan ng pagbibigay pansin sa mga sintomas ng pangangati, ibahagi ito kaagad sa iyong mga kaibigan at pamilya upang sama-sama nating maprotektahan ang ating kalusugan. Pindutin ang subscribe button ng channel na Araw-Araw na Kalusugan at i-on ang notifications upang hindi makaligtaan ng mahalagang kaalaman sa kalusugan na patuloy kong ihahatid mula sa Pilipinas. Mag-iwan ng anumang karanasan o tanong tungkol sa kalusugan sa mga komento sa ibaba na gusto ninyong sagutin ko sa mga susunod na video. Ang ating komunidad ng mga manonood ay isang malaking pamilya kung saan lahat ay nagbabahagi at natututo ng sama-sama para sa isang mas malusog na buhay. Sa huli, taus-puso akong nagpapasalamat sa paglalaan ng iyong mahalagang oras sa panonood ng video na ito. Laging tandaan na ang kalusugan ang ating pinakamahalagang yaman. Naway laging malusog at masaya ka at ang iyong pamilya at magtagumpay sa lahat ng mabubuting bagay. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video.